Live mula rito sa Pag-asa DOST si Harry Bayona at narito na nga pong latest sa lagay ng ating panahon. Para nga naman tayo bigyan ng update ngayong araw ng Pasko. Atin po makakasama si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Good morning, Mr. Aurelio. Merry Christmas! Good morning at Merry Christmas, Harry, at ganun din sa ating mga televiewers. Alright, Mr. Aurelio, ayon po sa special weather outlook for Christmas na inilabas ng Pag-asa, dalawang weather systems nga po makaka-apekto sa atin ngayong araw. Una nga po itong northeast monsoon at trough ng low pressure area. Unahin po natin itong northeast monsoon, no? Patuloy bang magdudulot ng pagtataas ng gale warning ang hanging amihan? At ano mga baybayin po ba yung masasaklawan nito? Tama, at patuloy din na nakaka-apekto dito sa ating bansa itong northeast monsoon o amihan dito sa bandang northern Luzon. At patuloy tayo nag-issue. O ngayon po, nag-issue po pa rin tayo ng gale warning kung saan ay makakasa pa rin tayo ng malalaking pag-alon. Ang taas ng alon ay mula 3.4 hanggang 4.5 meters. Ang mga lugar na maapektuhan nito ay itong buong seaboards ng northern Luzon tulad ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. At dito naman sa eastern section ng ating bansa mula sa Isabela, Cagayan, Aurora, Quezon, Bicol Region at aabot po dyan sa Eastern Visayas to ng Leyte and Samar provinces. So sa mga lugar na akin nabanggit, ating mga kababayan, huwag munang pumulaot huwag mo pong pumulaot, lalo na po ang ating mangingisda kasama na rin ang maliliit na sakyang pandagat. Alright, Mr. Aurelio, puntahan naman po natin yung pangalawang weather system na nakaka-apekto sa atin. Yan nga po yung trough ng low pressure area. Ano po ba mga lugar makararanas ng maulang panahon at inaasahan ba nating papasok itong low pressure area na ito sa bansa? At maging isang bagyo o mas posible bang mag-diffuse ito? Ano po bang senaryo yung ating tinitignan hinggil sa nasabing sama ng panahon sa labas ng ating PAR? Ang magandang balita nito, itong low pressure area nito ay napakalayo sa ating bansa, nasa bandang south ng Mindanao. Ito na yung mismong elongated area ng low pressure area ang nakaka-apekto dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Kaya makaasa pa rin tayo na maulat na may mga pag-ulan. At itong low pressure area nito ay hindi po siya magiging bagyo. Alright, magandang balita po yan. Hindi nga po natin inaasahan na magiging bagyo itong low pressure area na ito. So talaga naman pampaganda lalo ito ng ating Pasko. At Mr. Aurelio, in connection to that, no, in a few days time, matatapos na nga po ang buwan at matatapos na rin ang taon. So ngayon po ba, would it be safe to declare na wala nang bagyo na papasok sa ating PAR till the end of the year? Apo, sa amin patuloy namin monitor sa ating weather system, ganun din sa loob ng ating Philippine Air Responsibility, masasabi namin na mababa ang tsansa na magkaroon ng bagyo bago magtapos ang taon nito. Napakagandang balita. So asahan po natin na mababa nga po ang tsansa na magkaroon tayo ng bagyo hanggang sa matapos ang taon. So ito for December, no, parang wala po tayong naitalang bagyo ngayon. So napakagandang balita po niyan. At Mr. Aurelio, nagtaas po tayo ng heavy rainfall warning or red rainfall warning alert. Diyan nga po yan sa Kabisayaan at kasama nga po doon ang Leyte. Ano po bang dahilan ng mga pag-ulan na nararanasan natin doon? At kailan po ba natin ibababa itong mga nakataas na rainfall advisories? Diyan nga po yan sa nasabing rehiyon. Tama, sa mga oras ito ay nagkakaroon pa rin ng pag-ulan dito sa malaking bahagi o sa Eastern and Central Visayas. At dahil po yan sa easterlies, ito yung hangin na gagaling sa Pacific Ocean. Ito yung dahilan kaya ito nagkaroon ng kaulapan dito sa bandang Eastern at Central Visayas. Alright, at Mr. Aurelio, kailan po ba natin inaasahan yung pagtigil ng mga pag-ulan dyan po yan sa Visayas? Ngayong araw po ba, maaasahan po ba nila na magiging maulan all day ang kanilang panahon? Ayon sa ating mga data natin nakalap, ay maaari po hanggang hapon pa itong mga pag-ulan. Pagdating ng hapon ay simulan pong huhupa ang pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Eastern at Central Visayas. Alright, para po sa mga kababayan natin sa Eastern at Central Visayas, pagandaan po natin itong araw na ito dahil inaasahan nga po natin na hanggang hapon pa natin mararanasan itong mga pag-ulan na ito. At bilang Pangulo, Mr. Aurelio, ano po ba nga asaang lagay ng panahon ngayong araw ng Pasko para po sa mga lugar kung saan hindi naman direktang matatamaan itong easterlies at ang trough ng low pressure area at northeast monsoon? Pwede po bang pakilahad sa amin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa? At bilang Panguli, last few reminders para sa ating mga kababayan for today. Tamas, para sa araw nito ay nakikita niyo halos buong bansa, lalo po ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay may mga kaulapan at may mga pag-ulan. Kaya inaasahan po natin dito sa Aurora Province, Bicol Region, Eastern Visayas at dito sa Caraga, Davao Region at Northern Mindanao ay makakaroon po ng maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Sa bandang Northern Luzon, dahil po yan sa amihan, ay itong mga lugar na Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley ay makakaras pa rin ng maulap na may mga mahinang pag-ulan.
Ang lalawing bahagi ng ating bansa kasama ang Metro Manila ay makakaranas tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na patuloy tayong maging update sa weather dito sa Panahon TV, ganun din sa Pag-asa. Alright, maraming salamat Mr. Aurelio at Merry Christmas po sa inyo. At mga kababayan, natin nga pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Elzar Aurelio at yan nga po nga asang lagay ng panahon ngayong araw ng Pasko. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At kahit holiday ngayon, patuloy po ang pagbabantay natin sa lagay ng ating panahon. Yes, bakasyon man, pero patuloy ang serbisyo para sa bayan. At your service po new weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Ngayon naman silipin natin muli ang Christmas happenings dyan po yan sa Imus, Cavite kasama ang ating Good Morning Boss Barkada.